Hello. Good evening, Papa Jackson. Hi, good evening. Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Kamusta po kayo? Okay naman. Eto, Thank you kulang, po, napili po ako. kulang na lang ako ng 3,500, makakabayad na ako ng kuryente. Baka may extra ka dyan. 35 po, tapos kayo na lang po sa 2 0. Ano ba yan? Charot lang. Ano pangalan? Ako po si Ash, Ash. 28 years old. Okay. Si Ash Ketchum. Yun ba yung apelyido ni Ash? Hi Ash. Hello po. 28 ka. Calling from what part of the world? Hong Kong po. Hong Kong. Ano ginagawa mo dyan sa Yes. Hong Kong? Ako po ay isang DH. Aga mo nag-abroad para maghanap buhay, ha? Apo. Kailan ka pa nandyan? Ako po ay pa lang, 5 months po. Ano tawag nito? Saan ka sa Pilipinas? Pangasinan po. Ilocana ka. Yes po, one. Apay, apay wara-wara kayo ni, Wara-wara tayo. Anyways, may sawa ka na, Ash? Wala pa po. Wala pa. Okay. Ba't ka napatawag sa akin? Hindi po sa love life. About po sa father ko po. Okay. Ilan ba kayo magkakapatid? 5 po. 5. Okay. Ako po ay pangatlo. Then, Ikaw yung gitnang anak. Opo. Middle ka. Middle of 5 ka. Okay. Then, ang isi-share ko ay about po sa father ko. Hindi ko po alam kung magiging selfish po ako. So, kaya napatawag po ako sa inyo. Nako. Ito na naman. Sige. Go ahead. After graduate ko po, ang goal ko po talaga, makamother po talaga ako. Hiwalay ba Tapos, silang dalawa? Hindi po, buo pa din kami. Kaso parang as middle, parang ako po yung naka-witness lahat sa mother ko dahil yung dalawang ate ko po, from father side at saka mother side, mga lola po namin, kinukuha po sila. Kumbaga ako na middle, ako na po yung kasama ng mother ko po. Okay. Tapos po, so ako po yung naka-witness sa hirap ng mother ko dahil 5 nga po kami magkakapatid. Tapos yung father po namin, kasi dahil nga medyo may kaya po sila, so hindi siya masyadong nagtrabaho para sa amin. Kumbaga naging tamad na siya. Umasa siya sa lola po namin. Okay. Tapos hanggang sa yung mother ko po kasi sanay po siya magtrabaho. So lahat po ng trabaho pinapasukan po niya para mabuhay po kami kasi kung aasahan po niya yung father ko, wala pong mangyayari sa amin. Okay. Tapos yung mother ko po, po siya, masakitin, merong high blood, asthma, sakit sa puso. Pero tinataguyod niya pa din po kami. Okay. Tapos nakapag-business po siya kaso laging nalulugi kasi nga po yung father namin laging bisyo. Kumbaga imbis na aangat, lulubog po sa bisyo. Pero yung tatay mo, may kaya yung naging yung pinanggalingan niyang family. Pero Opo. hindi naman siya nakakatulong financially, ganun. Hindi din po. So kumbaga, kaya mo sinabing may kaya sila kasi sanay siyang tamarin kasi may kaya nga siya lumaki. Opo, parang ganun. Okay. Okay. So never nag-work tatay mo? Parang gano'n? Butcher, yung nagkakatay sila ng baboy ng nanay ko. Okay. Okay. Tapos yun po, kinukuha po sa palengke. Kumbaga maraming suki yung mother ko, isa po yun sa racket. Okay. Hello po? Yeah, nakikinig po ako. Tapos po. Then after graduate, syempre habang ako busy sa paglaki yung mother ko naman nakikita kong mahina. Umihina. I mean. Tumatanda na. Tapos, opo,
po. Pero Mm. ano pa lang po siya, yung graduate ko nasa 40 plus or 50 plus, sorry. Nakalimutan ko na kasi 2019 po. Okay. Tapos ano po, basta ang goal ko is kailangan pag nagtrabaho ako, parang selfish ako na gusto ko magkabahay kami pero malayo sa father ko, ganun. Mm. Tapos dahil nga may asthma siya, parang ginol ko po talaga na makabili ng bahay malapit sa bukid. Okay. So nakapag-work po ako sa Pangasinan. Kaso parang hindi pa din sapat. Naranasan po namin na sa Pasko, Bagong Taon, atakihin siya kasi traitor po yung sakit niya. Anong sakit niya? Tapos yung asthma po, laging inaatake, lalo na paiba-iba yung panahon. Okay. Tapos mas umaatake po sa Pasko, Bagong Taon. Kaya naranasan ko po yun. Ako po yung naka-witness noon. Tapos lagi niyang bukang bibig sa akin na baka hindi siya umabot ng 60. Yung tatay mo, nanay mo? Nanay ko po. Kasi kumbaga pagod na yung katawan niya. Sabi niya, baka hindi na ako umabot ng 60. Ito, sinasabi niya to sa'yo. Sinasabi niya sa'yo to. Opo, mag-best friend po kasi kami. Tapos yung tatay mo, anong participation niya dito? Wala? Wala. Yung nanay ko, meron siyang, lagi niyang bukang bibig sa akin na may babae. Okay. Tapos ako, ang ko naman sa kanya, parang binabaliwala ko yun. Ngayon ko lang na-realize, binabaliwala ko na. Kasi ang focus ko po, binabaliwala ko kasi gusto ko umaksyon na magugulat na lang po siya na ilalayo ko na lang siya. Kasi una, trinay ko na po sabihan sa kanya na, total, hindi naman po siya nag-aambag para sa amin. Why not na hiwalayan na lang po niya kasi kaya naman namin. Okay. Nakakaya naman niya na walang tatay. Tapos kaso ang lagi niyang reason sa amin, ayaw niya na kaming mga anak niya makaranas ng broken family. So kayo ang dahilan niya Sabi kung bakit Opo. Okay. Tapos after po nun, nakita ko po na hindi sapat yung sahod ko po dyan. Kaya ang first abroad ko po, nag-Taiwan po ako. So hindi mo first time ang Hong Kong? Hindi po. My God. Ilan taong ka sa Taiwan? 2022. Tatlo. Magto 2 years pa lang po dapat. Hindi mo natapos contract mo doon? Sorry, parang pa 3 years na po ako noon. Tapos biglang namatay yung mother ko. Oh my God, I'm sorry. Kaya napabreak ako. Hindi mo natapos contract mo doon? Nung nawala siya, sinubukan kong bumalik kaso hindi kinaya ng utak ko. Okay. Sinubukan kong magbalik to normal na baka kasi baka pag nasa Pinas ako, mas maalala ko siya. So sabi ko, magtrabaho dito sa Taiwan po kaso hindi talaga kaya. Pag mag-isa ako sa gabi, mas lalo akong nasasaktan. Mas hindi ko po natatanggap. Tapos, ang masakit po kasi, Papa Jackson, yung goal ko nga po yung bahay. Meron na siyang bahay. Tapos, January, February, malapit na matapos. Tapos, ang surprise ko sa kanya, February 14. Tapos, ang naging problema po namin, hindi ko siya kinausap ng buong February 30, ng whole day na February 13 kasi lagi po, walang araw na hindi kami magkatawag. So, itong February 13, hindi ko pa siya kinausap. Kasi iso-surprise ko na po siya na lilipat na siya doon sa bahay na pinatayo ko po para sa kanya. Tapos na by that time? Gamit na lang po.
Ah, so, Excited, sobrang excited na po siya. so Yung mga kaibigan niya, actually, hindi na po siya surprise na alam na na niya may hindi tinatayo niya ka. alam na may bahay siya. Kumbaga, Kasi kumbaga wala yun din lang po yung ako. araw na pupuntahan nyo kasi pwede nang kumbaga. Po. Kunwari, inutusan ko lang po siya na bumili ng kortina na gusto po niya. Tapos yun pala, isa-surprise ko na kasi yung higaan po niya, yung bed na gusto niya, dumating na po. Okay. Tapos, sakto, February 13 ng madaling araw. Dinais ko po kasi sabi ko isang araw na lang, February 14 na. Ayun na yun, sa surprise, magpapahanda sana ako, lilipat na siya. Kaso, unfair kasi kinuha po siya. Same day? Kaya, February 13 po ng gabi. February 14 na po. Pero kasi sakto pa din po parang midnight. Tapos wala po siyang sakit eh. Wala siyang sakit. No, I mean, hindi po siya inatake. Every 6 hours po kasi yung pagpapausok niya, yung sa Nabil, pag-asthma. Oh, nebulizer. Opo, kumaga lifetime niya na yun. Kaya sabi ng doktor, mas makakatulong pag sa bukid, baka mabawasan yung pag-Nabil niya. Tapos, yun po, usually pag 12 na, hindi siya kumakain kasi bawal na. Kasi magde-Nabil na siya nun, mas mahirapan siyang hindi makahinga. Tapos ang problema, wala po siyang sakit. Tapos napansin po ng mga kapatid ko na sobrang tahimik po niya. Tapos hindi niya na inaaway yung tatay ko. Ilang araw na po. Tapos as in talagang parang may pagbabago na nakikita nila sa kanya. Tahimik na lang siya. Tapos pero kinikwento niya sa mga kaibigan niya kasi nakausap ko po na sobrang excited na siya sa bahay. Magsisimula na siya doon. Tapos, last na tanong niya sa akin, bago nangyari yun, sabi ng papa mo, saan ako magpapark ng motor? Sabi, tanong daw sa kanya ng tatay ko. Sabi ko, papark ng motor? Sabi ko, hindi naman siya kasama dyan, kako. Para sa'yo naman yan, sabi ko. Ganun kalalim ang samahan ng loob sa tatay mo? Hindi naman po, pero kasi parang mas ko yung sa mama ko. Kumbaga, hindi ko pa rin naman binabaliwala yung tatay ko kasi pag may mga special occasion like birthday niya, mahilig po kasi ako magpa-surprise, hindi naman siya na nung sinabi mo yun na hindi siya kasama dyan, ano yun, pabiro mo lang yun? Ang sabi ko sa nanay ko po, hindi siya kasama dyan, sabi ko. Tapos para sa'yo lang muna yan, sabi ko. Tapos yung bahay na tinitirahan natin, dun muna siya, sabi ko. Okay. Tapos po, ayun, tumahimik lang siya. Tapos, yun na, yung gabing yun, hindi ko siya nakakausap maghapon, tiniis ko po. Tapos ganun lang. Kumain siya. After niya kumain, wala na, nakita. Kumain po siya, tapos nag-Nabil. Tapos, tinawag niya yung mga kapatid ko. Tapos, kumbaga parang sanay na pag inatake po siya, ready yung sasakyan. Tapos, yun na, itatakbo sa hospital. Kaso nung gabing yun, pag nakita nila na witness na nagtawag siya, tapos nagulat sila, sapat lang na yung pagtawag niya. Narinig nilang lahat na nagising sila. Tapos yun, doon na po siya nawala ng hininga. Parang last breath. Ganun daw po pala. Last breath. Tapos yun na, wala na. Tapos tinakbo pa rin po, pero sa hospital kaso wala na po. Diniklarang wala na po. Anong year ito, ma'am? 2024 po. 2 years ago na rin. Ako po.
Tapos hindi ko na po natapos yung sa kontrata ko po. Tapos, parang sabi ko, balewala na rin 'tong pagtatrabaho ko. So, umuwi po ako ng Pilipinas. Kaso nung pag-uwi ko po, parang mas naalala ko yung nanay ko. Hindi ko pala kaya. Ang mindset ko po kasi, baka kasi pag-uwi ko andyan pa siya, ganun. Dinadaya ko lang yung sarili ko. Tapos yung bahay na dapat para sa kanya, trinay ko tirahan. Kaso sinasaktan ko lang po yung sarili ko. Then, yun nga po, napatawag po ako sa inyo kasi lagi po kami mag-uusap ng nanay ko. Yung binilin po niya sa akin. Na akong bahala sa mga kapatid ko. Tapos yung tatay ko po, hanggang ngayon, yung binaliwala ko yung babae po niya na lagi niyang kinikwento. Anong babae pa yung tatay mo? Opo. Yun po yung lagi niyang kinikwento pero iisang babae lang na binaliwala ko po. Hindi ko siya pinakinggan. Paano isang babae lang? Ano ibig sabihin nun? May maintain siyang babae? Ano po, kinakwentuhan na po ako na mother ko about sa babae. Kaso lagi ko lang sinasabi na hayaan mo na kasi ilalayo kita dyan sa tatay namin nga po. So nung sa makabilang buhay yung nanay mo, ano ang relasyon nila ng tatay mo? Okay ba sila? Hiwalay ba sila? Nagtitiis lang ba nanay mo? Yung cellphone po, ang una kong tinignan. Yung cellphone ng mother ko po. Na ako pa yung nagbigay. So walang nakakaalam ng password nun kasi ako lang yung nag-set po nun. Tapos rinay ko basahin yung conversation nila. Ang huling message niya, magiging masaya ka na ngayon. Salamat sa lahat. Bye. Yun lang po. Ng nanay? So, sabi ko parang, ng nanay mo sa tatay mo? Opo. So sabi ko, parang may idea yung tatay ko na baka mawawala na yung nanay ko. Tapos hindi ko po kinausap yung mga kapatid ko tsaka yung tatay ko about doon. Hanggang ngayon po, dala-dala ko po. Tapos kasi, hindi ko pa sila makausap kasi yung mga kapatid ko, hindi sila makakain kasi lahat kami makamama. Tapos kapag ako pa magiging mahina, mas mahina po kami kasi kung hindi ako umuwi nun, baka hindi ko din sila mabigyan ng lakas kasi walang kumakain kahit isa sa kanila. Nung dumating lang ako, saka lang sila nakakain. Ilang araw na po yun. Bakit? Bakit di sila kumakain? Wala na. Parang gusto na lang din nila sundan. Kasi yung nanay kasi namin sobrang maasikaso. Dahil sa kalungkutan, hindi dahil wala makain. Opo. Tapos yun, para kasing kahit matatanda na kami, kaya na namin, malalaki na kami. Grabe po kasi mag-asikaso yung nanay namin. Kahit may sakit po siya, ayaw niya ng ibang nagluluto. Gusto niya siya lang. Yun yung namimiss namin po sa kanya. Tapos yung binalikan ko po yung wallet ko po. Kasi nung pumunta akong Taiwan, alam ko na po yun. Binaliwala ko lang talaga. Yung number po ng babae niya, yun yung pinadala niya sa akin sa Taiwan. Parang inaano niya na ikaw na bahala sa babae ng tatay mo. Kaso yun nga po. Hanggang mawala siya, wala akong ginawa para sa kanya. Na ako lang yung nasasabihan niya sa lahat. Tapos, nung umuwi po ako, naka-flight din po kasi yung bunso namin. So, nagkainuman sila ng tatay ko. Tapos yung pinag-iinuman nila sakto sa bintana ng kwarto na tinutulugan ko. So, naririnig ko po, lasing na sila. Sinasabi ng tatay ko sa kapatid ko na hindi na ako mag-aasawa. Yung mama niyo lang, hindi ko na ipagpapalit.
Kaso alam ko yung totoo na meron. Tapos marami na rin nakapagsabi. Tapos nakita ko yung babae, hindi ko nakausap. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tapos kung papayagan ko ba yung tatay ko na mag-aasawa ulit ngayon. Ni minsan, hindi naman siya naging mabuting asawa. Sa amin, okay naman po. Kumbaga, kahit wala siyang ginagawa, inaalagaan niya po kami. I mean, parang nung nawala yung nanay ko, doon pa lang po siya nagbago, nagpakatatay. Doon niya lang po na-realize lahat. Tapos parang hindi ko kayang tanggapin na magiging okay siya dun sa babae niya kung sakaling mag-aasawa siya na ni minsan dumating sa point na dahil mabisyo siya, sinasaktan niya yung nanay ko, minumura. Tapos hindi ko po kasi ma-imagine. Tapos trinay ko in-open sa mga lola ko, tito ko, na sabi ko, hindi ko kaya na mag-asawa siya. Hindi ko talaga kaya. Hindi dahil na hindi ko kaya na maging masaya yung tatay ko, kundi hindi ko kaya na mag-asawa siya kasi hindi naman siya naging mabuting asawa sa nanay ko eh. Na-witness ko po yun. Kaya selfish ba ako kapag hindi ko pinayagan na mag-asawa yung tatay ko? Alam ko po kasi tinatago niya lang sa akin kasi alam niya na ako yung nakakausap ng nanay ko. Alam niya na ako yung pinakasumbungan ng nanay ko. Kaya nung libing, sabi niya sa amin, wala sanang sisihan. Nangyari na yung nangyari. Na parang wala siyang kasalanan, pero deep in my heart, alam ko na meron. Pero wala siyang naninig kahit isa po sa akin. Tapos, bago po ako magpa-Hong Kong, binilhan ko po pa rin siya ng motor. Tapos, yun po. Ngayon, bumalik ulit yung pain. Lahat kasi nasabi sa akin, may inaangkas siya. Same girl pa din po. Hello po. Hello. Yeah. Yun lang. Ay. Anong pwede ka maitulong sa'yo? Ang tanong ko po, selfish na ba ako kapag inarangan ko na sakaling mag-asawa ulit yung tatay? May tubig ka ba dyan? Sorry. Wait lang po. Sorry po, okay na po. Well, Ash, unang-una sa lahat, my condolences to you and to your family. Opo. Losing a family member, let alone nanay. Isa yan sa pinakamabigat at pinakamasakit na dagok na pagdadaanan ng isang pamilyang pwedeng mawalan ng kamag-anak.
No. Um, gusto kong maging confined ako sa tanong mo sa akin. No? Pero Opo. pag-usapan natin ibang aspeto. Okay lang? Okay lang po. Okay. Kanina sabi mo sa akin, bago ka umalis, binila mo pa rin ng motor tatay mo. Tama? Opo. So, hindi ganun ka hopeless yung puwang ng tatay mo sa puso mo. Mahal mo yung tatay mo. Opo. It just so happen na he is not measuring up doon sa expectation mo bilang anak sa kanya. No. Hindi niya naaabot yung expectation mo bilang anak. No? That's number 1. Number 2, hindi mo nakikitang naging mabuting partner siya sa nanay mo. Ito po talaga. Yes. Yung relasyon niyo magtatay ay ibang usapin sa relasyon nilang dalawa bilang mag-asawa. Tama po. Magkaiba yan. Amazingly, your mom yung nanay mo had her own ways of dealing with the pain caused by your father. Hindi ko alam kung gano'n siya magmahal o pinili niya magpakatanga sa tatay mo o magpakamartir. But whatever it was a choice and a decision that your mom, she made at isinabuhay niya. Ano man yung dahilan niya, hindi natin pwedeng questionin yan eh. Kasi kanyang dahilan yan eh. Hindi rin kita mapigilan kasi nakikita mo yung hirap ng nanay mo kasi nga naman, best friends ka mo kayo. Tama? Tsaka LGBT po kasi ako. Kumbaga, parang mindset ko sa ganito, bihira sa amin parang bihira ang lifetime. So, for me, lifetime ko na po yung nanay ko. It's a very wonderful relationship na meron kayo ng nanay mo. So, yung decision ng nanay mo to stick with and stay with your father, yan ay decision exclusive sa kanya eh. Oh. Hindi natin siya pwedeng panghimasukan eh. Nakuha mo, ma'am? Opo. Kanya yun eh. Kahit sabihin natin, ang tanga naman ni nanay ng buhay. Pinili niya masaktan, pinili niya mahirapan, pinili niya mawasak. Hindi mo pwedeng sabihin sa nanay mong mali siya kung pinili niya yun. Nakakalungkot lang talaga. Bilang anak na nagmamahal sa nanay, nakakadurog yun. Diba? Now, sa mundong ito, alam mo, Ash, generally, ang magulang dadalawang piraso yan. Nanay tsaka tatay. Tama? Opo. Nawalan ka na ng isa. Wala na yung nanay mo. I do not have the appetite para sabihin sa'yo na magtanim ka ng galit sa tatay mo. Hindi mo maririnig sa akin ngayong gabi. Ngayong gabi yan. I'm not going to offer you an advice para magtanim ng galit sa tatay mo. Wala ako doon. Opo. But, hindi kita pipigilan kung galit ka sa kanya. Kasi naiintindihan kita. Actually, yung bunso po namin, pinaalis ko po talaga, sinadya kong pinaalis kasi alam kong galit siya sa tatay namin. So never nila ako nakitang nagalit dahil sinadya ko po. Kinimkim ko kasi para hindi nila, pag nagalit ako, alam kong magagalit din sila. Kasi yung mga kapatid ko, I mean yung dalawang brother ko, lalaki po kasi sila. Mas ang babae kayang mag-ano ng galit kaysa sa kanila. Yung bunso namin, yun kasi yung nakikita namin na susunod sa pagkaloko-loko ng tatay ko. Kaya
inagapan ko po, pinalis ko po talaga siya kasi nung namatay yung nanay ko, natatakot ako na magsuntukan sila, laging gulo. Kasi yung kapatid ko, alam ko nagpipigil lang siya. Tapos about po naman po sa father ko, ang masakit lang kasi nung time na mga na-hospital kami. Tapos kami nun, lahat kasi puro sa hospital, napakagastos. Ngayon na parang kaya ko na, nagkasakit po yung tatay ko. So ngayon, habang nasa hospital siya, andun pa po ako nun sa Pilipinas. Kaya ang mindset ko, 50-50. Ngayon kaya ko na ano siya sa hospital na yung nanay ko before. Hindi ko pa afford. Ngayon lahat ng hospital, konting sakit lang ng tatay ko. Parang ang mindset ko, parang ini-imagine ko na yung nanay ko na lang siya. Na bumabawi na lang ako sa kanya. Pero may pagka 50-50 sa puso. Ngayon ako nagiging mabuti sa'yo. Pero ganun pa din naman dati. Kumbaga wala lang idea kasi yung tatay ko. Parang lahat dinibdib ko po. Wala siyang idea kasi ang maganda naman sa tatay ko kasi masarap pa din sa pakiramdam na proud po siya sa akin. Ganun din ang nanay ko. Kaya never ako nagsalita ng masakit sa kanya kasi ang feedback sa akin ng tatay ko, proud na proud siya sa akin. Tapos sa lahat po kasi ng mga kapatid ko, wala siyang close. Ako lang, pinipilit niya yung sarili niya. Ngayon, bumabawi siya sa mga kapatid ko kasi alam din naman ng mga kapatid ko, hindi ko sila mapupush. Pero ginagawa ko na ilapit lahat sila sa tatay ko. Kasi alam nila yung kalokohan ng tatay ko. Even though na magsabi ako, magkwento, alam na nila yung sagot. Ngayon pa lang po bumabaw yung tatay na. Ngayon siya nagbago, kailan wala na. Yung dati po na nagbabantay ako sa hospital kasi kahit sa hospital, ako na yung nandun sa nanay ko. Kaso papauwi niya pa ako kasi yung tatay ko yung kailangan. Nahanap niya sa gabi. Tapos kailangan ko pang pilitin yung tatay ko na bantay. Ang pinakamasakit yung nagkunwari po ako na nakauwi na. Para i-double check kung babantayan niya ng maayos ng nanay ko. Rinig ko po. Ang sabi ng nanay ko, magtiis ka na lang, konting-konti na lang. Mawawala na din naman ako. Magagawa mo na lahat ng gusto mo. Ang sakit po na, ang sakit. Alam mo ba yung tinago ko para pati yung tatay ko maprotektahan na pag nagalit ako sa kanya, alam ko magagalit din yung mga kapatid ko kasi yung bunso po namin, parang sinusundan din ako kung ano yung mindset ko, ginagaya niya. Lalaki po kasi yun eh. Ayoko na magaya siya, mapariwara siya. Kaya pinag-close ko ulit sila mag-ama. Kahit yun lang nagawa ko. Okay. Sige Ash, balikan ko yung tanong mo sa akin kanina ha. Alam ko maraming laman yung puso mo kaya pinababayaan lang kita. Ngayon lang po ako nakapag-share. Okay. It's okay. It's completely fine. It's okay.
Um, Ash, ang tanong mo lang naman simple lang. Selfish ba ako? Opo. Kung pipigilan ko yung tatay ko na mag-asawa ulit. Tama Opo. lang. Huwag natin pag-usapan to na parang desisyon mo yun. Opo. Kasi hindi mo desisyon yun. Opo. Kanya yun eh. On the other hand, hindi ka naman pwedeng pigilan ng kahit sino kung hindi mo kayang suportahan yun. Opo. Hindi para yakapin mo yung katotohanan that your father might have another woman sa buhay niya. Pero hindi na para pigilan mo pa. Naintindihan kita kasi yung pagmamahal mo sa nanay mo malala eh. Ano man na namagitan sa kanila, however tragic, however wonderful, however upsetting, yung kwento nilang dalawa. Kwento nilang dalawa yon. That's for them to tell their own and write their own story. Again, ulitin ko sinabi ko kanina. We cannot take it against you. Kung masama ang loob mo sa tatay mo for not being that ideal father to your mom. No one can take it against you. But staying with your father was a decision that your mom ginawa ng nanay mo decision na yun. Ano man ang dahilan ng nanay mo, maybe she took it to grave. Kanyang decision yun eh. If she found meaning sa sakripisyo at pagpapakamarte sa tatay mo, that was her call. Hindi nga lang po pwede nating suportahan kasi syempre ikaw bilang anak, nakikita mo yung naging pinagdaanan nanay mo. Now, let me go back to your question now. Papa Jackson, selfish ba ako kapag hindi ko sinuport yung tatay ko or pinigilan ko? Well, it's not your decision to make. Oh. Yan ay desisyon na tatay mo lang pwedeng gumawa. Kung ang tanong dito, Ash, nakakalungkot ba na kaya pala niya magtrato ng ibang babae? Bakit hindi niya nagawa para sa nanay mo? Nung buhay pa nanay mo? Maybe we'll never know. Maybe for a long time now, maybe hindi na niya mahal nanay mo. I don't know. Maybe he chose to stay with your mom. Maybe he was honest to your mom. Di na kita mahal. Ganun na maghihiwalay. Dito lang ako. We'll never know. We will never know. Alam mo, itong sasabihin ko sa'yo, Ash. At some point, gusto kong dumuwal na kailangan ko sabihin sa'yo to. But I don't have the appetite para turuan kita magalit sa tatay mo. Sa mundong ito, you have two parents. Your mom and your dad. Your mom is gone. You have your dad left as a parent. Kung hindi mo siya kayang mahalin, gaya ng pagmamahal mo sa nanay mo, hindi na lang para kamuhian mo siya. Ulitin ko ha. Kung hindi mo siya kayang mahalin, gaya ng pagmamahal mo sa nanay mo, hindi na lang para kamuhian mo siya.
Kasi it will be such a waste of emotion. It's a very expensive emotion para magtanim ka pa ng galit. Hindi na lang kita pipiliting mahalin siya kung di mo kaya. Gaya ng pagmamahal mo sa nanay. So yung tanong mo kung selfish ka ba para pigilan yung tatay mo na magkaroon ng iba. That's not your decision to make. Kanya yan. On the other hand, hindi ka rin niya pwedeng pilitin para supportahan siya doon. Naiintindihan ko. Alam mo bilang mga anak, sometimes we expect a lot from our parents. No? Akala natin ang mga parents natin, they're supposed to be perfect human beings. They're not. Sometimes they are even more flawed than us. Hindi ka selfish, Ash. You are just in so much pain. Ang masakit pa po kasi hindi man lang nakita ng mother ko. In surprise. Kung mag-alala, alam naman niya. Alam naman niya yan. Alam mo, one day, Ash, you will find you're going to appreciate the purpose kung bakit mo iginapang na maitayo yun. Maybe other than surprising your mom, baka para sa'yo na rin yun balang araw. Imagine mo at 28, who would have thought kaya mong isakripisyo magpatayo ng bahay at the age of 25 then, tama? Tama. So it was still your mom na gumawa ng paraan para mapursige ka magpatayo ng bahay. So wag mong isipin na parang it was all in vain. Of course not. Hindi ako naniniwalang may tanong ka sa akin na hindi mo kayang sagutin for yourself. Maybe you are just here para makipagkwentuhan. Alam mo, sometimes when we are in tears, pag umiiyak tayo, yung mga ala-alang pinipilit natin balikan, nagiging totoo. Mas totoo siya pag umiiyak tayo. It's as if we are reliving the moments pag umiiyak tayo. So maybe you're just here para buhayin yung alaala na nanay mo para pagkwentuhan natin. Hindi na nga po sana ako babalik dito sa Hong Kong. Pero hindi ko pa po kaya. Hindi ko din po alam po. Parang nakakawalan ng gana po.
Hindi ko na alam kung para kanino pa 'to kasi all this time para sa kanya, eh. Sabi ko, Papa Jones, Your mom, can I be honest with you? ako, Your mom is gone. Physically gone from this world. She will never be back. You can carry her memories in your heart. Every day. No one can take that away from you. Ang mga pwede mo na lang maging alaala sa kanya ay yung lesson na ituro niya sa'yo. Alam mo, listening to your story, Ash, your mom taught a very valuable lesson. Diba? Yung lagi kong binabanggit sa inyo na sacrifice is the ultimate language of love. Your mom, na-embody niya ng sobrang totoo yun. That sacrifice is the ultimate language of love. Your mom was the living proof. That is a lesson that I'm sure iniwan niya sa iyo. No? Yung standard ng kung paano magmahal ang isang tao na ipakita ng nanay mo sa iyo. Diba? oh, I don't have Hindi ko much lang- for you, Ash. Wala akong ganong kayang sabihin sa'yo. Dahil naniniwala ko na hindi mo kailangan ng payo ko. You don't need anything from me. Hindi ko lang po talaga maintindihan. Baka tama po. Hindi niya na mahal yung nanay ko. Baka nga. Pero Pinili lang niya wag umalis. um, kasi na-witness ko naman po eh. Sobrang alaga ng nanay ko sa kanya. Then, ano po ba, ng birthday ng tatay ko, umiyak siya. Doon niya palang nanap yung nanay ko. Siguro, yun nga po. Saka lang marirealize kapag wala na. Yeah. Yan ay isang bagay na tatay mo na ang magdadala, hindi na ikaw. Opo. Thank you po. Alam mo, Ash, you're a good daughter. I do not doubt that you're going to do the right thing. Mabuti kang anak. Binilan mo nga siya ng motor bago ka umalis eh. Nasaktan ka lang kasi nag-angkas siya ng iba sa binili mong motor. Tama? Opo. Yan lang yun. Kaya mo na yun, hindi mo na call yun kung sino iaangkas niya doon. Binigay mo na yun eh. Hindi na para idikta mo sa kanya kung sino isasakay niya doon. You're a good daughter. Your heart is in the right place and I'm so proud of you.
Ano motor yung binili mo? Ano lang po siya, ang tawag na dun, agent ako ng Skygo. Mm. Kon lang po siya, anong tawag na dun, yung parang big bike. Ah, alis komportable yung girlfriend tatay mo sumakay. Malapad yung, Okay. malapad yung upuan. Nakita ko. Binila mo ba ng helmet yung babae? Kahit yan po, ewan, Ay. never ko din kinausap. Hindi na para payuan kita sa part na yan kasi mabait ka namang tao. Hindi ka naman bastos. So, hindi mo kailangan ng payo ko. Ulitin ko, nandito ka lang para makipagkwentuhan at para buhayin yung alaala ng nanay mo. And I appreciate that. Masarap pag-usapan yung mga yung kumbaga every time na ikukwento mo yung nanay mo, tas naiiyak ka, nagiging totoo yung yung moment na kinikwento mo. You are going to relive the moment again. Maybe yan lang yung purpose ng kwentuhan natin ngayon. Baka wala ng iba. Your mother has prepared you enough for this lifetime to be strong. You're probably stronger than most of us. I'm proud of you. Oh, I'm sure your nanay mo so proud of you din. Kung sakali lang, Opo. ano gusto mong sabihin sa nanay mo? Oh my God. Ano laman ng puso mo? Ma. Lagi mo naman sinasabi na proud ka sa akin. Lagi ko pa rin kinikip yung mga message natin. Sayang. Minsan nasisigo pa si Lord. Bakit kahit one day nasilip mo yung bahay kasi lagi mo na akong kinukulit na excited ka na to. Sabi ko, Lord, bakit hindi mo man lang siya pinatulog doon? Para ma-feel mo man lang. Mahal na mahal kita, ma. Lagi mo sinasabi sa akin na proud ka sa akin, pero parang nakukulangan pa din ako. Nakukulangan ako kasi hindi mo alam kaya ako umabot sa point na ganito kasi para sa'yo yun. Paano pa magiging para sa'yo yun kung hindi mo na-try, hindi mo naranasan? Binilin mo na ako nang bahala sa mga kapatid ko. Here I am. Hindi ko sila pinapabayaan. Alam mo yan. Gusto kong magalit kay Papa. Pero tuwing nakikita ko siya, naawa ako. Kasi alam ko na kahit biliin niya na yung babae niya, alam ko, hindi nga siya marunong magluto, sana matanggap siya. Gaya ng pagtanggap mo sa kanya. Doon pa lang sa part na tamad siya eh. Ikaw lang nakatanggap nun. No more pain, ma. Diyan wala ka ng sakit. Pero yung sakit, lahat andito sa akin ngayon. Yung mga kapatid ko, mag-aasawa, baka pati yung tatay ko. Pero ako, ikaw lang yung pangarap ko na makasama magtanda. Hindi ko alam, ma. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung sakit pag matanggap ko na. Andito pa dito ako nasasaktan.
Hindi man lang kita nakausap sa huling hininga mo. Kung kailan yun na pala yung last, bakit hindi kita nakausap? Tiniis ko sana, hindi ka na lang tiniis. Yun na pala, hindi ko alam na yun na pala, hindi ko na maririnig yung boses mo. Yung cellphone ko, lahat yun. Punong-puno ng memories mo. Pinipilit ko magpakatatag dito, walang nakakaalam na hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Pinapakita ko sa mga kapatid ko na strong ako. Pero durug pa rin ako dito. Hindi ko alam. Miss na kita, ma. Wala na yung nag-iisang best friend ka. Na kahit madapa ako, alam kong ikaw lang tatanggap sa akin. Pero lahat ng pangarap natin, itutuloy ko pa din, ma, para sa mga kapatid. At kahit galit ako kay Papa, hindi ko pa rin papabayaan yung mahal na mahal mo. No more pain, ma. Love you so much. Lord, ikaw nang bahala sa mama ko. Yun lang po. I miss you. Ay, po, sorry. It's okay. You will never move on from losing your mom. Yan ang reality. You will just get used to not having her in this world. Gusto ko lang po isingit, Papa Jackson. Alam mo po yung pangarap ko ngayon. Yung next na pangarap, gusto ko yung mama. Lahat ng matatanda. Gusto kong ampunin. Kasi kasama ba ako doon? napabayaan nila yung magulang nila. Kasama ba ako? Pinaparinggan mo ba ako sa matatanda? Loko ka ah. Ampun. Hindi po, like, yung mga kung sakali man na yumaman ako. Gusto ko ampunin lahat ng matatanda na pinabayaan po ng mga anak nila. Gusto ko ako yung magmahal sa kanila kasi hindi ko maalaga yung nanay ko na matanda na siya. Wala lang po. Nasasaktan ako kapag pinapabayaan nila yung nanay nila. Well, I'm sure na we have almost 3,200 combined live viewers tonight. I'm sure all of us are rooting na sana yumaman ka nga. So magawa mo yan, kaya yung gusto mong gawin. Sana. Nagtataya ko talaga loto. Sana. By the way, singit ko lang din. Opo. Nag-comment nanay mo. Basahin ko ba yung comment? Sabi? Basahin ko. Sabi niya, nakita ko naman yung bahay, sabi niya. Andito ako ngayon. Sabi niya. Yun lang. Sabi niya, nakita ko naman yung bahay. Andito ako ngayon. Okay na yan. Andun siya. Wala kasi talagang tao doon. Andun nga siya. Kaya pinapatawa lang kita. Opo. You're a good daughter. I'm proud of you.
Thank you po, Papa Johnson. Thank you. Alam mo, natutuwa ako kasi um, nakakatuwa isipin na tonight we are learning a lot from your story. Thank you po. Yes. No. Your mom raised you well. She must be so Thank you. proud of you. Thank you for allowing us to listen to your very wonderful, although painful, Opo. diba? Pero story, lesson rich yung kwento mo. And thank you very much. Thank you. Thank you din po kasi nakapag-share po ako sa inyo. Bye-bye po, ma'am. Bye-bye po. Thank you po. Thank you. Alam niyo mga kaibigan, her mom is already in a place where there is no pain. That pain and suffering do not exist. It's sad that someone you love so profoundly no longer walks the earth amongst us. Pero alam niyo, when you love someone genuinely, truthfully, dumating man yung panahon na hindi na natin kapiling yung mga mahal natin. After the pain, after natin magluksa, ang daling balikan ng mga alaala. Ang daling balikan. Ang daling balikan ng alaala. Kasi alam mo alam mo na you have offered a selfless kind of love. I hope you learned something tonight. No? Did you learn something tonight?